Ginadji ka ba sa anak mo kahit simpleng pagkakamali lang? Pag-usapan naman natin guys, ang isang topic na hindi natin gusto pag-usapan. Yan yung tinatawag na parents rage. O sa ibang term, mom's rage or dad's rage. Yan pala yung sobrang galit na bigla na lang sumisiklab kahit sa mga maliliit na kasalanan ng anak mo katulad ng kalat-kalat na laruan o kaya yung simpleng hindi lang pagsunod ng anak mo. Nagtaka ka ba kasi ginadji ka? At saan nanggagaling yung galit or rage na nararamdaman mo? Napatanong ka rin ba kung galing yan sa pagod mo o baka naman may mas malalim pa na dahilan yan? May isang pangyayari dati guys na pagod ako galing sa trabaho. Niyaya ko ng anak ko na maglaro ng bola sa labas. Pero nung pinapasunod ko siya kunin yung bola sa kwarto para maglaro na kami, ayaw niya sumunod. Bigla na lang uminit yung dugo ko guys at nisigawan ko siya. Guilty ako ng sobra guys after that. Hindi ko rin maintindihan kung bakit ganun ang naging reaction ko sa simpleng bagay. Na-realize ko na hindi tungkol yun sa galit ko sa anak ko, kundi tungkol yun sa mga nararamdaman ko na hindi ko na-address. Ang mom's rage, dad's rage, o parent rage ay isang malaking senyales daw na may mga pangangailangan tayo bilang mga magulang na hindi natin nakukuha. Sabi nga ng mga eksperto, pwede raw yung sintomas ng stress, anxiety, o sa mga nanay yan yung tinatawag na postpartum depression. Isang stress response raw ang galit na lumalabas dahil punong-puno na tayo. Kaya napakahalaga talaga guys na kumalma muna tayo, huminto muna tayo at intindihin natin ang nararamdaman natin bago tayo mag-react. Kaya ang lesson learned ko dito guys, hindi pagiging madamot na alagaan din naman ang sarili mo. Mahalagang paraan yan para maging mas mabuting magulang ka sa anak mo. Para mas madali nating matandaan guys, may isang acronym akong inilagay o gagamitin na sumasailalim sa mga tips na babanggitin ko. Yan yung tinatawag nating REST. R-E-S-T. Naging effective ito sa akin guys na sana makatulong din naman sa'yo. R stands for rest. Hindi masama humingi ng time out. Kung kaya mag-power nap ka, matulog ka ng mas maaga. Nakakabawas ng stress at magiging pasensyoso ka kung may sapat kang tulog. Pangalawa, express. Magkwento ka. Napakahalaga may napagsasabihan ka ng nararamdaman mo. Kung hindi mo ma-share sa partner mo, makipag-usap ka sa kaibigan mo, o sumali ka sa mga online communities ng mga magulang para makahanap ka ng support system. Pangatlo, letter S, or seek help. Humingi ka ng tulong. Huwag kang matakot na humingi ng tulong. Lalo na kung pagod ka na. Hayaan mo na tulungan ka ng partner mo, kaya ng pamilya mo sa pag-aalaga ng bata o sa mga gawaing bahay, para din magkaroon ka ng oras sa sarili mo. Letter T, take care. Huwag mo lang isipin na okay lang maramdaman mo yung parents rage. Kasi kawawa yung anak mo. Gawa mo ng paraan para iwasan yan. Hindi tayo perfecto mamis at daddies, pero mahalagang gumawa tayo ng paraan para matuto. Kaya sa uli guys, no, ang pag-aalaga sa sarili ay ang pinakamahusay na paraan para maging masayang magulang at para maging masayang ang mga anak natin. Hindi ka makakapagbigay nang wala ka. Kung hindi ka masaya, hindi mo mabibigay sa anak mo yung kasayahan at yung pagmamahal na gusto mong ibigay. R, rest. E, express. S, seek help. And T, take care. Rest. Ikaw, anong ginagawa mo para i-manage ang galit o stress mo bilang magulang? Share mo naman yung tips mo para makatulong ka rin sa iba.